Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Nagbabalik po ang programang Kaya Mo Yan sa DCRH sa oras natin ang parang 4:44 ng hapon. Talakayin natin, partner, habang hinihintay natin si General Torre na GM ng MMDA. Itong nagaganap kasi na nakita ko itong EDSA rehab. Nakadaan ka na ba, partner, ng EDSA this last week, partner Cory? Have you seen what's going on in EDSA? Dumaan ako, partner. Sabi nila, ang daming traffic. Wala naman sa mga oras na dumaan ako, ha? I think yung first phase kasi niyan, ina-asphalto yung busway. Yung bus lane ba? Yun. Tapos yung mga stasyon or the buses pass, kasama rin sa rehab yan. Mm-hmm. Kaya yung pag-asphalto, nakita ko nung isang araw, lumalapad na ngayon yung asphalting ng buong EDSA. And this is from, partner, from Rojas Boulevard all the way to Caloocan. Do you realize, Cory, that EDSA is like a circumferential road? Oo. Yan. At andyan na sa linya natin, si General Torre. Very good. MMDA, the man in charge ng MMDA na tukol malaman natin sa kanya mga EDSA bus rehabilitation. General Torre, welcome to DCRH. Kaya mo yan. Magandang hapon po, General. Good afternoon, sir. At good afternoon, Ma'am Cory. And good afternoon sa inyong mga tagapakinig. Ano po, General? Kamusta? Sabi ko, General, ang lakas talaga ni Cory sa inyo. Isang tawag lang. Sagot ka agad, General Torre. Siyempre po. Mabait kasi si ngayon, General. Sabado, alam mo, Cory, tinan mo, Sabado, nagtatrabaho pa rin si General Torre. Bigyan nyo nga kami ng update, General, dito sa nagaganap na EDSA rehabilitation. Kailan nag-upisa, kailan matatapos, at ano ang coverage nitong EDSA rehabilitation, General? Sir, yung EDSA rehab, sir, I think best dyan, sir, yung bibigay sa inyo ng complete update ng project ay ang DPWH. Dahil sila po nag-undertake niyan. Pero it is Okay. coordination with MMDA because of the traffic management sa mga natural. May mga Correct. may mga mangyayari. Do you know, sir, nung kuan kasi, nag-start yan, sir, nung ang first phase niyan, nag-start nung shortly before the Christmas break. Tapos, di ba, naalala namin. Correct. Talagang may mga nagpipredict ng parang Armageddon style na scenarios dahil talagang as in magsasarang EDSA, etc. Oo. Kaya nung matapos ang New Year's break ng January 5 at 6 ay nagkaroon ng sunod-sunod na inspeksyon ang MMDA at saka si Secretary Vince Dizon mismo. At nung may nagtanong na kamusta ang rehab, sabi ko, hindi nyo ba alam na tapos na ang first phase? Hindi nyo naramdaman, ano? Pero yun po, nakikita natin. Hindi talaga. Hindi naramdaman. Yeah. General. Yeah. Kung napansin niyo po, lumalapad na yung mga asfalto na mga na-rehab na mga portion ng EDSA, pero hindi nararamdaman ng ating mga kababayan ang ganong klaseng kakaibang paninikip ng trapiko dahil naayos po ng DPWH under Secretary Vince Dizon at saka ng MMDA kay Chairman Artes yung pag-schedule ng tamang trabaho. Kailan ang completion date nito po? It's a medyo iba-ibang buwan po yan, ma'am, ang mga iba-ibang segment, ano. I think the best update there is will be given by Secretary Vince Dizon. Pero idagdag ko lang, ma'am, na siguro hindi rin napansin ng ating mga kababayan na bago na pala ang pavement ng EDSA in some parts. Kasi siguro ang ina-expect ng ating mga kababayan yung pagbagong asfalto, di ba? Pag dinadaanan ng sasakyan, nagdidikit ang mga bato-bato na mga maliliit sa gulong. Pero sa ngayon... Oo nga. At sa ngayon po, sir, yung bagong pavement na yan na ginawa ni na Secretary Vince Dizon, after 4 hours po, daanan niyo po, wala po kayong maririnig na kahit na anong kumakalas na bato dyan dahil napaka-smooth at ibang teknolohiya ang ginamit ng DPWH ngayon at napakaganda po. First class quality ng ating mga pavement ngayon na ino-overlay nila.
Mabuti naman. Di ba, partner? Alam mo, General, ang napansin ko lang, itong nakalipas na linggo, mas mabilis ngayon ang daloy ng trapiko sa Yes. EDSA. Yun ang nangyari. Dala din na sa- ata yan ng asfalto, General. Kombinasyon po sir ng mga kombinasyon po ng trabaho ng MMDA, DPWH at saka ng DOTR na rin po. Kasi kung napansin niyo po siguro is yung northbound lane natin pag angat ng Shaw Boulevard sa underpass, napapansin niyo po na dati napakasikip po diyan. At in-examine natin, nakita natin na may mga exit dito sa mall at may paninikip na gawa nung construction ng DOTR at ng NMDA sa carousel. Kaya ginawa natin ng mga temporary solutions at ang ginawa natin diyan ay ginawa natin single lane at redesign ng exit sa Bank Road feeding into EDSA sa dulo ng Mega Mall between ABB at Mega Mall. At pagkatapos, ang kaharap noon na portion ng EDSA, binawasan natin ng mga around 150 to 175 concrete barriers para yung mga northbound na mga sasakyan paglampas doon sa may bus lane ay pwede nang pumormap sa kaliwa para makuha na nila kaagad ang flyover to Green Hills pag sila ipapakaliwa. Kaya medyo nabawasan na ito ng salasalabat ng mga kotse, mga sasakyan dyan. Alam nyo, General, matagal na namin minamanmanan yan. Binanggit mo yung mga choke points, ano? At matagal na identify yung una-una, Guadalupe, choke point, Boni, Shaw Boulevard, Ortigas, tapos Cubao. Nako, General, pag na-resolve mo yung ikot ng traffic, lalong gagang, ano po? Yes, sir. At sa ngayon po, sir, yung tinutukoy ko kanina na ginawa natin ay ang northbound lane dyan sa may Ortigas. And then, on the southbound lane naman, ang ginawa namin ng konting ang after ng Camp Crame, di ba, may pa-exit dyan sa Connecticut, Green Hills, feeding to EDSA naman, yung mga sasakyan galing Green Hills. So, ang ginawa namin dyan is, binawasan ulit namin yung mga bus lane barrier para makapagkaliwa na kaagad, makaporma sa kaliwa, ang mga kakaliwa ng Ortigas flyover. So, inaabangan lang namin pero gusto lang natin sabihin sa ating mga kababayan na pag kayo ay pumasok na dyan sa bus lane barrier, sa tinanggal na bus lane barrier, ibig sabihin bus lane na ho yan. Dapat ho, diretso na ho kayo sa flyover kasi ma-encap ho kayo dyan dahil minomonitor yan ng ating mga cameras. So, nakatutok ang camera natin dyan, nire-record natin kung sino yung kakaliwa sa bus lane just for the sake of overtaking people on the right at pagkatapos babalik mag-emerge ulit sa Ortigas flyover. NCAP po yan, that's a violation po. Ayun. Para sa mga motorista. Matanong ko nga, General Torre, ito naman tungkol sa mga kotse na coded. Pag hybrid ang kotse, wala nang coding? Yan po ang dyan sa regulations natin yan. Pero we are reviewing everything right now at we are also talking to agencies, relevant agencies like the LTO para matingnan ho namin ang statistics kasi dati is ini-encourage natin yung use of supposedly clean vehicles pero kung dumami naman po sila at maka-apekto na sa ating traffic, baka kailangan na rin siguro nating i-regulate ang pagpasok nila sa ating highways. Dumami na yung hybrid. What about full electric cars? General, pag full electric. Sasakyan ngayon ay ating pinag-aaralan together with the LTO and the other agencies, the relevant agencies, pati sa DOE na rin siguro yan. Pero wala pa sa table ang pagbabago ng current regulations. Okay, so partner, ang galing na yung... ako, dumaan na ako sa EDSA, nagulat nga ako. Ang daming nagsasabi sa akin, it's too traffic. Pero hindi naman. Yes. Well, General, nasa iyo opportunity na manawagan kasi importante ang kooperasyon ng
mga driver ng bus, ng mga public utility vehicles, at lalo na ng private sector, pati mga motor. General, nasa iyo opportunity para manawagan sa kooperasyon. Go ahead, General Torre. Maraming salamat po, sirs and ma'am, sa inyong oras na ibinigay sa atin para mayahayag. Maraming salamat din po sa inyong obserbasyon at papuri na medyo bumilis-bilis na ang takbo ng EDSA. Yan po ay nagagawa natin with the cooperation of all stakeholders, including all drivers, pedestrians, and the other road users. Ang sa atin lang po, sa MMDA, lagi po kaming naghahanap ng panibagong mga paraan para mapaigsan ang kalbaryong araw-araw ay tinatahak ng ating mga motorista. Reminder lang po, namin ang MMDA 136 in the next few days. Makikita niyo po ang mga pagbabago dyan. Kung may problema kayo sa daan, na kayo ay na-stall, kayo ay nagkabanggaan, nagkasagian, pwede po kayong tumawag sa MMDA 136 para sa garasyon. Susubukan namin na kayo ay madatnan ng aming mga konstable sa loob ng 5 minuto at pagkatapos i-resolve namin ang mga concern sa kalsada, lalo na yung mga banggaan, sa loob ng 10 minuto at maklear na kaagad yan. Sir, ituloy ko na rin na ang aming system dyan is that pag nakarating na ang constable namin sa inyong area, dyan sa buong EDSA at sa mga areas na kinocover ng MMDA kasi, covered ng CCTV yan. So hahanapin lang namin kayo sa CCTV, pagkatapos i-inform ang constable kung halimbawa nakuha ang mismong banggaan, ay ikukunin na kagad namin ang clip, ipapadala sa mga Viber accounts nyo pag ibinigay nyo ang inyong mga cellphone number sa amin para kahit na kayo ay nakatabi na, meron na kayong point of discussion. Andiyan na ho yung video clip ng inyong banggaan sa inyong mga cellphone. Napakaganda ng General Torre. Maraming salamat, General. Congratulations at nasa likod nyo kami. Suportado namin ang effort dahil gusto talaga natin maging rehabilitated na talagang EDSA para sa kaginhawaan ng mga taga Metro Manila. General, magandang hapon po, sir. Saludo po kami sa inyo, General. Maraming salamat, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat. Happy weekend po. Okay. Andito mo naman. Natin sa Ang lakas talaga ang lakas talaga ni Cory Quirino. Pagka si Cory Quirino ang tumawag, sumasagot kagad yung mga guests natin. Kita mo yan, ha? At yan po, si General Nick Torre ng MMDA GM. Oo. Tama yun. You pray to his guardian angel. Kumbaga. Yes. Tama. Yan ang ginagawa ko. Yes. Well, that's good news, no? Tama siya. Yung rehab kasi, partner, hawak yan ng DPWH. Pero ang beneficiary kasi noon is yung pag-manage ng MMDA ng EDSA. Yes. Now, why is EDSA so critical, partner? EDSA is so critical kasi it's the main artery that connects. And sabi ko nga kanina, di ba, don't you notice, when you take EDSA, it's like a circumferential road. Parang umikot Yung tayo. pagka inikot mo, di ba, via Taft to Caloocan, di ba? The EDSA route is a longer route to Caloocan. Oh. Kasi from Pasay to Makati to San Juan, Mandaluyong, San Juan, Quezon City, di ba? Caloocan, di ba? At marami talagang dumadaan dyan. Ako personally, partner, let's say galing tayong Alabang, ay nagsa-skyway na ako to Quezon Boulevard. Hindi na ako nag-EDSA. I make sure na kausap ko yung banda roon sa Quezon City. Iba yung Skyway? Quezon City. Correct. And kagabi, nag-meeting ako sa Green Hills. Yung from Green Hills, iniiwasan ko na rin ng EDSA. Umakit na ako ng Skyway sa Araneta. Kasi you want to make most out of your time, and I believe that route is faster kaysa mas stuck sa EDSA. Pero this is welcome. Wala na tayong oras para talakayin yung rehabilitation ng Maharlika Highway, which we can do next week naman. At baka meron tayo makausap mula sa DPWH tungkol dyan, partner. Correct. Kasaglit ko nakita si Secretary Vince. Nakita ko kapos Secretary Vince dito, sabi niya, sandali lang, pabayaan mo muna ako mag-road trip. Nag-road trip sila kahapon and today, all the way to Bicol.
At alam ko, magkakaroon siya ng report tomorrow or Monday kung ano nakita niya obserbasyon Very dyan good. sa trip Maharlika Highway all the way to Matnog, Sorsogon yun partner Tapos tatawid ka di ba? So, at least yung from Manila to Matnog, Sorsogon, meron dong makikita natin kung ano. So, oras natin 4:59 ng hapon. May babatiin ka ba, partner, bago tayo maghiwalay? Yes. Habang, di ba pinag-uusapan namin ng traffic, di kailangan talagang well-maintained ang kotse mo. Gusto ko lang mag-shout out at Yes. salamat Yes. sa kaibigan ko na si Martin Tansingco of Martin's Car Accessories, Parts and Services Inc. Oh, Sa TS Group, wow. dito sa Alabang at Las Piñas. Ang galing niya, partner. Okay. Even 3 hours Galing, ay ha? check ko. Thank you so much, Martin. Galing. Palakpakan natin si Martin. Oo nga Di ba ang hirap So, maghanap? oras natin siguro na po dito po nagtatapos ang aming programa sa ngalan ni partner sa ngalan ni partner Ever na medyo nasa bulubundukin ngayon. Ako po si Chairman Ricky. Ako po, si Cory Quirino. At tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa inyong paboritong programang Kaya, Kaya Mo yan. Yan. Happy weekend po. Bye. Bye-bye, partner. Bye. Kayang-kaya mo.